paglabas po ni Sara Diskaya, mga kababayan, may mga nagtanong po sa kanya. No? May mga nagtatanong po na mga makukulit na mga reporter. Sabi ni Jcas, yan ang may yagbols, harap-harapan na. O, di ba? May mga makukulit na nagtatanong kay Sara Diskaya ho, mga boses. May mga nagtatanong, Ma'am, British passport po ba kayo? Ma'am, British national po ba kayo? Ma'am, ma'am, British national po ba kayo? Ma'am? Hindi sinasagot. Ako mga boss, i-educate nyo nga ako dun. No? Bakit nagkaroon ng ganong pagtatanong yung reporter dun? Meron ba silang meron silang narinig, meron silang na hagip na balita na si Sara Diskaya ay hindi na Pilipino, British national na. 'Di ba? Kaya natatanong 'yan eh. Alam niyo naman sa Pilipinas, sa buong mundo, no? Kapag ka mayroong apoy, kapag ka mayroong usok, ibig sabihin may apoy. Ang tanong natin, bakit ganyan ang mga tinatanong kay Sara Diskaya? Meron po ba kayo po ba ay British national? Ano ba naman yung, hindi saan mo naman nakuha yung chismis na yan? Hindi, di ba? Pero kapag ka iniwasan mo yan, isipin ng mamamayang Pilipino, naku po, hindi yata talaga Pilipino ito eh. Bibigyan mo pa sila ng iniisip. Mag-iisip pa sila. Di ba? Mano ba namang, Pilipino ako, tingnan mo nga itsura ko, tingnan mo nga yung apelido ko, Diskaya, di ba? If I were the Diskaya, I should be silent night, not to expose their wealth. Now, they're going to face the consequence. Kasi kailangan nila sa kampanya yung interview na yun. Para ipamukha sa mamamayang Pilipino na, eto kami, lalabanan namin, ang korupsyon sa Pasig. Eto kami, mayaman na kami. So, hindi nyo na dapat iniisip na kami ay magnanakaw pa sa gobyerno. Yun ang tingin ko na pakay o dahilan kung bakit may mga ganong interview mga boss, para sa eleksyon. Diba? Ipagtatanggol ni Marcoleta ang mga kaalyado na sa Senado, mahahalata mong bias. Tignan nyo, mga bossing. Kaya ayaw pumayag ng Pangulo na sila-sila lang. Senador, nadadawit yung pangalan. Diba? Senador, nadadawit yung pangalan dyan sa mga maanumalyang ghost project na yan. Tapos, saan mag-iimbestiga? Sa Senado din No? Tapos, ang mga makikita mong mga magtatanong, si Boy Dila. Ang mga magtatanong, sila Bungo. Ang mga magtatanong, mga kaibigan nilang mga senador. Alam naman natin, yung mga yan, kampi-kampihan Tingnan nyo nga, napagkaisahan yung impeachment. Ang linaw-linaw sa mata, ang linaw-linaw po, ang nang ibig sabihin sa buong Pilipino o sa lahat ng Pilipino, yung forthwith, napagkaisahan ng mga senador. Huwag natin intindihin yung mga Pilipino na yan. Tayo ang mga nasa poder. Kahit pa ulit-ulitin nila yung forthwith na yan, tayo pa din ang masusunod. Huwag natin pasinin yung mga, di ba? So parang ganito lang din ang lalabas dyan. Same lang yan. Okay, Philippine passport po kayo? Hindi sumasagot baka nga, Pero, anyway, mga bossing, eto pa, sa mga Diskaya, bago tayo pumunta doon sa halughugan po ng bahay ng Diskaya. Umano sa bilyon-bilyong halaga ng flood control project sa buong bansa. Magkano nga ba at saan matatagpuan ang mga proyektong ito? Yan ay hinimay ng Billionario News Channel at ang detalye sa Special Agenda Report ni Joash Malimban. Sila din po sa agenda sa Billionario, mga kababayan, nag-research sila. Yung siyam na kumpanya ng mga Diskaya, sabi nila, chinek daw nila. Inisa-isa. Iisa yung mga pamilya. Tapos iisa yung mga
address. Kumbaga ho, mga boss chief amo sir, isa lang talaga yung kumpanya. No? Tapos, nagbuo lang sila ng mga pangalan, pero iisa lang din yung mga staff. Ganun lang din. Kumbaga, pagka nagbidding nga ho naman, at meron papayagan na 10 at 8 ang nakapasok doon sa bidding na pwedeng mag-bid sa kanila, 2 yung kalaban, ibig sabihin 80% mapupunta sa kanila yung proyekto na yun. Nakita nyo yung style? Galing, ano? It is common knowledge that you own 9 companies. Umamin siya dyan. No? At ito ho, ipinost din ho ni Vico Soto yan, mga kababayan. Sabi niya, talagang nagsisinungaling yung mga diskaya. Kasi doon sa ganito, nag-yes. O yan, pakinggan nyo. Tinatanong ni Jinggoy Estrada, pagmamay-ari mo ang siyam na kumpanya, ang sagot ni Diskaya, St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Amen. Am I correct? Yes po. Diba? Sumagot, inamin niya na kanya. Sabi ni Romel, Snoop, tumestigo ka na, Corina. Uy, wag nyo nang ano si Corina, 20 million daw, sabi niya, no? Yung kanyang suot. Pang-aasar doon sa mga bumaba sa kanya. Truth, dog. Opisyal nang umarap sa Senado ngayong araw, si Sara Diskaya, ang tinaguriang Queen of Flood Control Projects. Inamin niya na siyam sa kumpanyang nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan mula 2022 pagmamayari ng kanyang pamilya. No, biruin mo yan. Siyam! No, pero iisa daw ho ang mga iisa daw ang mga address, iisa ang mga staff at iisang pamilya din daw. Kabilang dyan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Timothy Construction Corporation na parehong nasa top 15 most favored firms ng DPWH ayon sa ulat ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, nakita nyo ho. Kay Pangulong Bongbong Marcos, ito ang top 15 no, na mga contractor o government contractor. Yan, pinakita ni Pangulo. Mga kababayan. At ayan, nauumpisan at nakikita naman, mga bossing, nagsisilutangan. 'Di ba? At nakikita din na ilan sa mga ito ay talaga namang may mga tenga na proyekto. At ilan sa mga ito, mga bossing, Chief Amo Sir, ay talagang pumupundo sa